subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga kautons. Ayan po, magandang araw sa lahat dyan nyo. Mayroon naman akong isang gagawin ngayon mga kautons. Ito po yung isang water pump na may tagas mga kautons, no? Magpapalit tayo ngayon ng water pump ng sasakyan to. Itong sasakyan to mga kautons, isang Taurus, no? Ford Taurus 2018. Ayan po, 2018 model. Ayan po, yung makina nito ay 3.5 ang size nya. Ayan po. Ngayon, yung water pump kasi nito mga kautons, nandun sa ilalim, no? Nasa loob ng kasama sa timing chain, no? Kaya ngayon, yan po yung ipakita ko sa inyo ngayon at i-share ko sa inyo kung paano magtanggal ito ng water pump, magpapalit ng water pump. Yan po. Kasi ang tatanggalin kasi natin itong mga kautons ay itong valve cover, itong dalawang valve cover, no? At saka yung intake. Yan, tatanggalin natin yan kasi yung valve cover do sa likod ay nakanlungan po ng intake, kaya tanggalin natin yan. Yun po, at saka yung mga hose dito, no? Yun po, tanggalin na natin yung tawag dito, timing chain cover, kasi nandun po yung water pump na sa looban. Ayan po. Tsaka yung pulley. Yan po, yung pulley po yun ng crankshaft pulley. Yun po yung pinakamatigas tanggalin yan. Mahirap tanggalin yan kasi naka-press type yan. Yun po, mahirap tanggalin yan. Ayun po. Yan po mga kautons. So yan po yung ipakita ko sa inyo ngayon. Paano magpalit ng water pump ng Ford Taurus na 3.5 liters ang capacity ng makina, yung size ng makina. Ayan po. Kaya mga kautons, yan po, before tayo magsimula dito sa magbaklas ito sa mga coil, yan po ay magtanggal tayo ng baterya para sure tayo na maganda yung natin, para hindi tayo magka short circuit yan sa mga wire na once na mayroong didikit sa body ng sasakyan o sa makina. Ayan po. Magtanggal na tayo ng dito sa negative side. Negative side lang ang tatanggalin natin ng baterya, yung terminal fuse ng baterya. Yun po. Ito po. Diyan lang tayo magtanggal para iwas tayo ng always na natin natandaan mga kautons. Once na maggawa tayo ng sa makina, yun po ay kailangan natin na magtanggal tayo ng baterya, no? Yun po. Yan po yung pakita ko sa inyo. Ayan po, ito kasi mga kautons, ito yung may tagas na water pump, kasabi ko lang kanina, no? Ito po yung papalitan ng water pump. Okay, kaya ngayon mga kautons, simulan ko na. Okay, samahan nyo ako mga kautons, panoorin nyo hanggang sa dulo ng video ito para makita nyo kung paano ko magpalit ng water pump. Ayan po. Okay mga kautons, okay, let's go. Sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Ayan po mga kautons, no? Natanggal ko na po na yung intake. Ayan po. Natanggal ko na po yung intake niya, no? Ito po, lalagyan natin to ng karton dito para hindi malaglagan ng kung ano-ano. Ayan po, nasa loob niyo. Para hindi malaglagan ng kung ano-anong bagay na dyan, tawag niyan, yung papasok. Ayan po, kuha muna ako ng karton mga kautons. Ayan po, ayan po mga kautons, no? Nilagyan ko po ng karton. Nilagyan ko po ng bolt para iwas tayo na may malaglag doon sa loob ng
butas ng mga barbula. Ayan po. Kaya ngayon ang sunod natin na tatanggalin na itong itong valve cover, no. Ito valve cover niya. At saka yung mga niya, yung coil. Yan po yung mga socket ng CVT sensor niya. Ayan po. Ito siya. Yan po yung sunod natin na tatanggalin. Okay. Yan po mga kautons, no. Magtanggal na po tayo ng coil nito, no. Yung coil nito mga kautons ay matigas to. Ayan po. Kaya ang gawin natin ito mga kautons, once na magtanggal tayo nito, ay ikutin natin yan. Ikutin mo natin yung mga kautons, no. Sabay ganun ikutin. Yan po. Pag maikot mo na yan mga kautons, sabay hila na yan mga kautons, no. Yan po. Kasi marami na po nangyari mga kautons na naiiwan po tong rubber na to. Ayan po. Itong rubber na nasa ito pong nasa dulo, no. Ito po nangyari, maiiwan po yan. Kaya ang mangyari, yun po ay yung sasakyan ay maiiwan po yung doon, yung rubber doon sa ilalim ng doon sa spark plug, no. Yan po, yan siya. Mahirap pa naman 'to tanggalin mga kautons once na ito po ay maiwan. Yan po. Marami na pong nangyari na iwan po itong mga kautons. Kahit ako mga kautons na mayroon ding time na naiwan po itong rubber, no. Ito siya. Kaya ang gawin natin mga kautons pag magtanggal tayo, yan po. Pag matigas yung mga kautons, yan ikutin natin yan. Tapos pag maikot na yan, tapos sabay sikwatin natin ng flat screw, no. Kuha tayo ng flat screw. Sikwatin natin dito pag once na maikot na yan, no. Para yan po. Yan lang po mga kautons sa pagtanggal ng coil nito. Kasi once na hindi nyo ikutin mga kautons, yun po ay mangyari nyan, maiwan po yung rubber dun sa ilalim. Problema po yan. Yan po. Kaya ngayon ay ipagpatuloy ko muna itong tatanggalin itong tatlo dun sa likod. Okay. Ayan po mga kautons, natanggal na po natin yung valve cover. Ayan po siya. Nakita na po natin yung VCT fisher. Ayan po, intake at saka exhaust. Ito po yung VCT valve sensor. Ayan po yung dalawa. Iba yung intake niya ay kulay puti, at saka yung exhaust ay kulay itim. Ayan po. Ayan po mga kautons, nagkabaliktad sa dito, no. Din sa parting bank 1, yung intake niya ay kulay itim. Yung exhaust naman niya doon sa gilid ay kulay puti. Ayan po. Ito po yung bank 1. Ito po yung number 1 dito. Ito yung bank 1 ng cylinder. Ito po yung bank 2. Ayan po, tandaan natin yan. Kasi yung harap ng makina, nandito po yung harap ng makina. Ang kasi nito ng Ford ay nandito po sa kanan yung bank 1. Ito po yung bank 2. Ayan po. Tapos yung order niya kung sa computer ay 1, 2, 3. Ayan po, ganun yan. Hilira. Hindi po yan ganun. Yung iba kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi po ganun ng ng Ford. Ang Ford kasi basta magsabi ng computer ay misfire number 1. Dito po misfire number 2. Yun po, dito po yun, dyan po yan. Yung isa ibang sasakyan naman, gaya ng GMC, sabihin na misfire number 2, dito po yung number 2. Kasi ganun yung bilang yan. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero pag sa Ford kasi 1, 2, 3 hilira lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po. Yan po yung ano yan. Yun po yung sa Ford oh. Yun po mga kaotons. Ngayon ay tatanggalin natin tong engine support. Ayan po. Engine support, dry belt. Ayan po, tensioner. Tsaka yung takip dito. Tsaka tatanggal na natin tong yung pulley niya no, kasi yung pulley niya na kailangan ng fuller. Yan po, kailangan ng fuller yan, kaya yan po siya. Medyo matigas yan. Kaya ngayon ay baklasin ko muna yung engine support. Okay. Ayan po mga kautons no. Ito po yung puller na gagamitin natin para patanggal din sa ano, pulley. Yan po. Ito po yung maliit lang puller ang gamitin natin mga kautons, kasi pag malaki kasi hindi kasi papasok dito sa looban eh. Kasi kung mag-puller tayo dito, hindi tayo mag-puller dito sa mismong labas ng pulley, kasi may masisira po yung rubber dito, kasi may rubber dito yung tinatawag na ito na ano, pulley ano, damper. Yan po, ito po yung damper niya. Once na masira yan, kasi pag masira talaga yan, mag-vibration po yung ano, pulley na yan. Kaya iwasan natin na mag-pulley tayo dito sa bandang labas. Kailangan natin mag-pulley dito sa ano, sa loob. Itong may parang may tainga. Yan po, diyan natin ipasok yung ano natin, puller. Yan po, dito. Diyan, pag masira kasi yung damper na yan, wala na, vibration na po yung makina. Akala natin misfiring, yan po, hindi lang pala, sa pulley lang. Yan po, ito lang, ito yung mga pulley na to, maliit lang siya. Ayan siya. Yan po, i-plastada ko muna mga kautons para ano, mamaya pag matapos naman plastada, ipakita ko sa inyo kung saan banda yung position niya. Yan po. Ayan po mga kautons no. Nakapwesto na po natin ng natin yung fuller. Ayan po, nakapwesto na po siya. Yung sinabi ko yung tainga, doon po nakapwesto yung ano no, yung ngipin ng puller natin, yung paa niya. Ngayon mga kautons, ayun po ay gumamitan tayo ng bolt no. Yung gamitin natin ng bolt ito, yung maiksi. Yan po. Tapos kailangan natin yung ulo niya to mga kautons, yung mayroong ano, mayroong kanal no. Yan po. At ipasok natin dito sa looban. Yan po. Kasi ito kasi mga kautons, ano to? Yan po, nakapasok siya no. Yan po. Ayan siya. Kailangan natin to mga kautons na hindi matamaan po yung ano,
hindi po matamaan yung tawag niyan, yung pulley niya, no? Mismong pulley, kailangan na nakadiin lang siya sa crankshaft. Yan po. At saka ayan na natin yan ng higpitan. Ayan po. Kailangan natin ng ganyang bolt mga kautons para hindi po nalalabas yung ano natin, yung ano, at saka hindi masira yung ano natin, no, yung thread, no. Ayan siya. Ayan po, nakapwesto na, no. Ngayon ay ito mga kautons, talagang mano to siya, talagang tawag nito, matigas kasi press type po to ang ano, press type yung pulley na to sa crankshaft na. Kasi paglagay nito kasi pinupukpok kasi ito at pagtanggal naman, ayan po, sobrang tigas. Ayan po. Ayun nga, ang gamitin natin dito na sakit, no, ay nagamamit tayo ng tawag niyan, yung 17 na sakit. Ayan, 17 na sakit ang gamitin natin. Yun po, yun mga kautons, no. Nakita natin ito mga kautons, may nakausi ito sa ano, sa bolt dito po sa puller natin. Ayan po. Kaya nga mayroon ng mga kautons kasi once na sobrang higpit na po yung ano, higpit na po yung ano natin, yung tawag nito, yung puller, pwede na natin pukpukin dito para lalabas yung pulley. Kasi minsan kasi yung iba sa sobrang tigas, pinipilit pa rin, ang masisira, itong thread ang masisira. Ayan po. Ang thread ng ano, thread ng tawag nito, yung puller. Ayan po. Kasi yung ano kasi sa sobrang higpit na hinihigpit na pa ng todo. Kaya ang mangyari, ang masisira ay dito sa thread niya. Kaya ang sa akin kasi, once na sobrang higpit na, kailangan natin pukpukin dito para maalog konti yung pulley niya. Yan po. Kasi pag hindi natin pukpukin, pag sobrang higpit na higpit, masira po yung puller natin. Ayan po, yung thread ng puller. Yan po, kaya nga mayroon siyang pukpukan. Ayan po, kita natin may pukpukan dyan. Ayan. Yan po yung purpose niyan. Okay. Kaya ngayon ay ano ko muna, tatanggalin. Ayun po, no. Natanggal na po ang ano natin, yung pulley, no. Yung crankshaft pulley niya. Yan po. Yan po sa mga kautons, maganda siya. Magandang pagkatanggal. Kasi ito mga kautons, matigas lang tanggalin to once na dito kayo magkabit. Maglagay dito ng ano, maglagay dito ng puller. Yan po, diyan po matigas at saka masira po yung damper, yung sabi ko kanina sa inyo, no. Magkaroon na po ng pagbabiak yan, magkaroon ng vibration. Kailangan natin dito natin ikalagay yung puller natin, yung ngipin ng paa ng puller para talagang malambot lang siya bubunutin. Ayan po, yan siya, oh. Yan, press type yan, wala pong kunya yan, ha. Yan po, walang kunya. Naka press type lang yan sa mga kautons. Tignan natin dito. Yan po, walang kunya yan. Ang may kunya yan, yung ano lang, yun po yung sprocket ng crankshaft, timing chain crankshaft, sprocket. Yan po, yun lang po yung mayroon siyang kunya. Ayan. Okay, tatanggalin ko muna yung takip mga kautons, no. Yung timing chain cover, no. Okay. Ayan po mga kautons, natanggal ko na po yung yung tawag nito, yung timing chain cover. Ayan po, nakita na natin yung looban ng nakita na po natin yung water pump. Ayan po, ito po yung water pump mga kautons, no. Ito po yung water pump na assembly. Ayan po, nasa loob ng makina.
timing chain po yung nag-ano niya ng nagda-drive. Yan po, no. Kaya yung may water pump, may tagasan sa likod ng alternator, yung may butas yan, yung breather niya. Once na tatagas yun, automatic natin napapalitan ng water pump, no. Kasi wag na natin lagyan ng mga epoxy, kasi once na lagyan natin ng epoxy, ang tubig ay dito lalabas yun sa may ano dito sa may bearing banda, no. Dito lalabas yung tubig niya. Pag once nandiyan na lalabas yung tubig, nahalo na po sa langis ng makina. Pag halo na sa langis ng makina, yun po ay problema. Kailangan natin yan talagang linisan ng buong system ng makina. Ayan po. At saka yung water oil pump niya, ito po yung oil pump niya. Yan po. At saka yung tensioner, tensioner nito mga kauton, 1 piraso lang, no. Yan po. Nandito sa bandang kanan, kasi ang makina nakaharap dito sa atin pa nasa kanan yan. Okay. Ayan po. Kaya ngayon mga kauton, ang unang tanggalin natin ito, ayan po, ito pong tensioner, no. At saka yung mga ano niya, yung tawag nito, yung chin guide. Ayan po yung chin guide. Ayan po, kailangan na natin to ikotin mga kautons, no. Ayan po, ito po yung marking niya sa camshaft. Kailangan natin itap dito sa taas, no. Pero ikotin mo natin to kasi may marking naman to Yan po itong marking po, tong pink na yan. Yan po. Ay dito po yun sa kanan. Yan po. At saka may isang tanso yan mga kautons. May tanso yung isa. Dito po yan nakalagay. Tapos may isang may dalawang tanso yan. Yan po. Nandito po si lalim pala. Yan po yung dalawang tanso. Din po yan sa crankshaft. Doon po nakalagay sa crankshaft. Yan yung dalawang tanso. Ayan siya. Kaya ngayon ikutin muna natin to para makita natin na kung makatap siya. Ayan po. Pero hindi natin ikutin ng todo na natin yan. Itap talaga na yung marking to marking. Marking to marking. Baka abutan tayo ng siyam-siyam dyan. Itap lang natin sa number 1. Tap to number 1 lang. Dito natin ilagay yung yung marking niya. Yung marking na to, kailangan natin malagay doon sa taas, no. Ayan po. Yan po, tama na yan. Timing na po yan. Kaya saka na natin magbaklas ng mga tensioner. Yan po. Before tayo magbaklas ng tensioner mga kautons, no, lagyan natin ng bakal. I-press lang natin dito, tapos lagyan natin ng bakal dito. Para mamaya sa pag nasa labas na ay tawag yan, hindi tayo mahirapan maglagay ng bakal. Yan po. Yan siya. Tsaka itong maliit na po na chin guide, no, kailangan din natin to luwagan. Yung iba nito ay tinatanggal po tong BCT pacer, no. Pero sa akin ngayon hindi ko tatanggalin yung BCT pacer. Luluwagan ko lang yan. Tsaka ito matanggal naman to kasi maluwang lang. Ito siya, may bolt yan dito na utso sa ilalim, no. Yan po, kita natin ng bolt sa ilalim na utso. Yan po yung tatanggalin natin na luwagan lang. Iangat lang natin konti para makuha natin yung water pump. Ayan po. Talagang masilan talagang water pump, marami siya nakaharang. Kailangan talagang baklasin talaga yung timing chain. Kasi siyang siyang timing chain po yung nagda-drive sa water pump. Ayan po itong water pump. Ayan po. Kaya ngayon ay ikotin ko muna mga kautons, ibalik ko muna yung doon. Yung bolt. Ayan po. Ibalik ko muna yung bolt doon kasi para maikot natin. At saka yung crankshaft sprocket, mayroon din yung marking. Ayan po. Okay, ibalik ko muna yung bolt. Ayan po mga kautons, nandito na po yung marking, Yan po, ito po yung sa kaliwa na BCT pacer. Ayan po, nandito na po yung marking ng BCT pacer natin. At saka yung
Sa kanan naman, ayan po, nandito na po sa kanan yung VCT Pacer, no? Ayan po. At saka sa crankshaft mga kaotons, ayan po, makita natin. Ayan po, sa crankshaft ng mga kaotons, ayan po, ito po yung sa crankshaft na, ano, no, yung marking na sa, ano, no, sa sprocket, no? Ayan po. Kaya, yan po yung posisyon niya mga kaotons. Yan po, hindi natin na ilagay sa mark to mark kasi mahirapan tayo mag-ikot. Matagalan tayo mag-ikot mga kaotons, no? Kaya ngayon ay nakalagan na po yung marking dyan. Yan po. At saka doon at saka sa crankshaft. Ngayon, pwede na tayo magtanggal ng timing chain at saka timing guide. Ayan po. Yun at saka yung tensioner niya. Ayan po. Ang gawin na natin ay i-post lang natin to. Ito po, may lock yan dito. Ayan po, i-post lang natin to, no. Tapos yung dito niya ay kailangan natin tong ano, kasi nakalock yan eh. Kaya ngayon kuha tayo ng bakal na nakasya dito. Okay, ayun po mga kaotons, no. Nalagyan ko na ng pin yung tensioner. Ayan po. Yan, okay na siya mga kaotons, oh. Pwede na natin tanggalin yung mga tensioner niya at saka timing chain. Ayan po. Madali lang tanggalin yan pag ano, pag ano na. Kasi nandito lang, tanggalin natin itong 8mm na bolt. Yan po, gamit ang tangan 8mm na box in range o ano, socket. Ayan po. Yan po, mayroon pa dito. Yan po, tanggalin natin yan kasi nakaharang po yan. At saka ito, yan po. Kaya ngayon, tanggalin ko muna mga kaotons, no? Okay.
ayan po mga kautons, no. Natanggal ko na po yung water pump. Ayan po. Ipakita ko lang sa inyo mga kautons kung saan banda talaga yung niya, yung saan dumadaan yung tubig, no. Ayan po. Ito po yun, dito po dumadaan yung tubig mga kautons, no. Ayan po. Ayan po, dito po dumaan yan. Yan po, may butas sa doon mga kautons, diba? Diyan po dumadaan yung tubig. Ayan po, diyan dumadaan ang tubig. Tapos doon papunta sa block. Yan po, punta natin na. Ayan po. Yan po siya, dito po siya dumadaan, no? Ayan po siya, oh. Yan linya na yan. Diyan po dumadaan yung tubig. Yan po yung linya na yan. Yan, patungo doon sa likod ng alternator. Ayan po, doon po dumadaan yan para yun pong malalaman natin kung tumatagas na ba yung water pump o masira na ba yung water pump. Ayan po. At saka mayroon din isang breather dito. Ayan po. Yan po siya mga kautons, no. Ayan po siya. Ito po siya. Itong pahaba na yan. Ayan po. May butas yan sa ilalim. Ayan po siya. Ayan po. Tapos dito po patungo yan. Ayan siya. Yung butas, may butas yan patungo doon sa looban. Ayan po siya. Ayan. Itong linya na to. Ito. Ayan. Kaya once na tumagas yung water pump o may depekto, yan po ay dyan po lang siya dumadaan ng tubig. Ayan siya. Pag once na barahan natin yan, ayan po mangyari, yun po ay hahalo na po yung tubig at saka langis doon sa loob ng makina. Ayan po yung mangyari nyan. Yung iba kasi dito, nabarahan na po ng dumi yan, kaya hindi makalabas yung tubig. Puro sira na yung water pump, pero yun po ay nababarahan ng dumi o mayroong binara. Ayan po, yun po mangyari ay hahalo po yung langis at saka tubig yung sa loob ng makina. Ayan po siya. Dito po dadaan ng yan, masira po yung bearing yan. Ayan po, pag masira yung bearing yan, yun po ay doon po dadaan ng tubig dito sa dito sa harapan. Dito po dadaan yan, dito. Ayan. Ayan po, sira na to kasi hindi na pwede to. Kailangan na natin itong palitan talaga ng bago. Okay. Linisan ko muna mga kautons para maganda yung lagay natin ng water pump. Yan po, lihaan ko lang yan at saka yung mga dito, yung mga silicone. Yan po. Linisan ko muna yan. Yan po siya, no. Okay. Pero ipakita ko muna sa mga kautons yung ipapalit natin ng water pump. Okay mga kautons. Ito mga kautons, no. Ito pong dito banda, may parts po tayo dito. Ito po yung bagong parts. Ito po yung lumang water pump, no. Ayan po. Ayan mga kautons, ito po yung bagong water pump. Ayan po siya. Ayan po siya, yung ngipin po ng natin, ngipin po ng impeller. Ayan po ay marami. Ito po yung isa ay konti lang. Yan, ito malakas po tong bumba yung langis, tubig kasi dikit-dikit po yung impeller na, no. Ayan po. I-compare lang natin mga kautons kung pareho ba. Ayan po siya. Ayan po, parehas sa mga kautons. Ayan po siya. Tsaka nandito po yung breather niya. Ayan po, yung labasan ng tubig. Tsaka yung breather niya. Ayan po, ito po yung isang breather niya. Ayan. Ayan dito banda. Ayan ba, isang breather din. Ayan po. Ayan po siya. Ayan, parehas sila lahat. Okay, ayan po. At saka yung part number mga kautons, ito po yung part number, no. Kung makita nyo, ayan po yung part number nya. Ayan, okay. At saka magpapalit na rin ako ng wheel seal ng crankshaft wheel seal sa harapan. Ayan po, dito po sa takip. Ayan po. Ayan, papalitan ko na rin yan ng bago. Ayan po siya, para sure tayo na walang tagas, kasi nagtanggal tayo ng crankshaft pulley, no. Ayan po. Tsaka yung valve cover gasket, yung valve cover gasket ay pinalitan ko na rin, no. Bago na rin yan. At saka yung dito niya, ayan po, yung wala pong gasket yan, silicone lang po yan ang ilagay natin. Ayan po. Yan, ito po yung silicone na ilalagay ko po, no. Yan po, from Ford. Okay. Kaya ngayon mga kautons, linisan ko muna lahat ng dyan, mga dumi-dumi. Yan, marumi po itong yan, marumi. At saka yung nandito, ayan po, marumi rin siya. Ayan, kaya linisan ko muna mga kautons. Okay.
Ayan pa mga ka-autons, no. Nalinisan ko na po yung ano niya, yung ano ng water pump, no. Ayan po, malinis na po siya, no. Pero yung mga itim-itim may di na natin malihan ng todo yan. Ayan po. Tsaka yung dito niya, nalinis ko na rin yung ano ng ano, timing chain cover, yung ano niya. At saka yung cover natin, ayan po, malinis na rin po. Ayan siya. Kaya ngayon ay ikabit ko muna yung water pump mga ka-autons. Ayan po siya. Ikabit ko muna yung water pump. Ayan, para tuloy-tuloy na po yung ano natin dito. Ayan siya. Kasi malinis na siya eh. Okay. Ayun pa mga ka-autons, no. Ito po yung water pump na nilagyan ko po lang ng kunting silicone. Ayan po siya. Kasi manigurado tayo nito mga ka-autons na lagyan natin ng silicone. Kahit may o-ring yan, nasa loob kasi ng makina, kaya manigurado tayo na lagyan natin ng kunting silicone para safety tayo. Baka may kunting tatagasan sa loob, kung hindi natin lagyan ng silicone ay problema pa, no? Magkaroon pa ng halot langis yan at langis at katubig kung magkaroon man ng leaking yan. Kaya lagyan natin talaga ng ano, kunting silicone lang. Yan po. Okay. Yung talagang mga ka-autons, nilagyan ko ng konting silicone para manigurado tayo sa loob ng makina, baka bigla lang tatagas yan. Ay yun po, hindi makakot kung hindi makakot na. Yan po mga ka-autons, no. Nalagay ko na po yung timing chain, no, pero hindi ko pa kinukumpleto, no. Ipakita ko lang sa inyo mga ka-autons. Ayan po, ito po yung marking niya, no. Ayan. Yan po yung marking niya sa ano, camshaft pisser. Ito po yung ano niya, yung kulay niya, no. Kulay pink. Pintura lang yung mga ka-autons. Ayan po. Dito naman sa kabila. Yan, dito sa kabila naman, ito po ay tanso. Ayan po siya. Ito po yung ano niya, yung marking, no. Ayan siya. At saka sa crankshaft naman. Ayan po. Ayan po yung marking ng crankshaft, no. Ayan siya. Ayan po yung marking ng crankshaft. Itong dalawang ano to, dalawang tanso. Ayan po. Kailangan nagitnaan po yung dalawang tanso na yan. Ayan po, nagitnaan po yan, dalawang tanso na yan. Ayan. Kaya dapat natin gitnaan yan. Okay. Kaya ngayon ay ano ko muna, ilagay ko muna yung mga ano, tensioner, mga guide para matapos ito mga ka-autons, no. Okay.
Ayan po, nakabit ko na po yung mga mga ka-outons, no. Ay yung mga ano niya, timing chain at saka timing guide. Ayan po. At saka yung tensioner na hindi ko pa binunot yung ano. Before tayo magbunot ng pin ng tensioner, i-make sure lang natin mga ka-outons na naka ano no, naka timing, no. Ayan po. Ayan siya, naka timing. Ayan. At saka makita natin mga ka-outons pag naka top 1 top dead center talaga yan, yung kamlog dito. Ayan po, yung kamlog niya ay nakaharap silang dalawa. Ayan po. Ito po yung sa exhaust sa ano. Ayan po, ito po yung kamlog niya. Ayan, nagharapan silang dalawa. Ayan, ito yung intake, nagharapan sila. Ayan po, yung ano naman dito, yung namang number 5. Ayan po, nagharapan din sila dito na number 5. Ayan po siya. Yan po yung tamandaan natin mga ka-outons. Ayan po siya. Nagharapan silang dalawa. Yung pantay lang ng harap. Tapos ito namang sa ano, dito naman sa number 1. Yan po, nakaangat siya konti. Na nakaharap din. Ayan siya. At saka makikita natin itong mga ka-outons, itong slot na to. Ayan po. Yung slot na yun ay pantay, no. Ayan po, may slot. Ayan po yung lagayan ng special tools once na magtanggal tayo ng BCT Pacer. Ayan po. Ayan siya. Ayan. Kaya ngayon, before tayo magtanggal yan ng tensioner pin, ayan po. Ngayon ay tignan natin sa ilalim sa crankshaft niya kung naka-timing ba. Okay. Ayan po siya mga ka-outons, so naka-timing po siya, no. Ayan. Kaya ngayon pwede na tayo magtanggal ng ano, dun pin ng ano, tensioner. Okay. Ayan po, no, natanggal na siya. Okay. Ayan, binalik natin yung tensioner na luma kasi okay pa naman yun. Okay. Ayan siya. And kailangan natin na naka-timing yan kasi ayan po sa ilalim, no. Ayan siya. Kailangan natin naka-timing ng mabuti yung mga ka-outons kasi once na hindi natin na ma-timing maayos yan, at saka tawag dito, magkaroon ng tatalo ng isang ngipin. Ayan po ay meron pong check engine yan, at saka magkaroon ng synchronize po. Ayan po siya. Ayan po siya. At saka yung maliit na kadinan to mga ka-outons. Ayan po, may kaliit na kadinan to, no. Yung nakakunik po sa dalawang BCT Pacer. Pag once na magtanggalan tayo ng timing chain, hindi natin mag-alala na i-timing po yung ano niyan. Kasi mayroon ding timing yan eh. May timing mark yan doon sa kadina at saka sa sa Pacer, pero hindi na natin yan gagalawin. Basta naka-timing lang siya. Naka-top dead lang siya sa uno. Ayun niya, yung camlog niya. Ayun po sa camshaft camlog. Ayun po siya. At saka ito dito. Ayun po siya. Nakaharap yung dalawa, yung number 5. Yan po yung running mate niyan. Yan po. Ngayon ay pwede na natin itong lagyan na ng lagyan ko na ito ng takip, yung timing chain na cover niya. Okay. No, magapalit tayo ng wheel seal nito. Ayan po. Ito po yung wheel seal na luma, no. Tinanggal ko na dito, no. Ayan po. Magapalit tayo ng bagong wheel seal. Ito po yung bagong wheel seal, no. Ayan siya. Ito po yung bagong wheel seal. Ngayon, ang gawin ko ito mga ka-outons para sure tayo na walang tatagas talaga, no. Okay naman to siya, pero ang gusto ko lang na gusto ko na fit talaga dun sa sa crankshaft pulley, kasi sa crankshaft pulley po ito naka-attach eh. Ngayon, ang gawin ko ay puputulan ko lang to ng spring. Ayan po. Putulan ko lang ito ng spring. Ayan po, puputulan natin to. Ayan, tatanggalin na natin ito sa sa dugtong niya.
Ayan po, natanggal na po siya. Oh. Ayan siya, tanggal na po yung ano niya. Ngayon na magputol tayo dito. Wag tayo magputol dito banda. Yung medyo may ano niya, yung parang thread niya, no. Dito tayo magputol banda. Magputulan tayo ng mga 5 ngipin. Ayan po. Okay. Ayan po, tulasan, no. Tapos ibalik na natin yan. Okay. Ayan siya. Okay.
mga kautons, no, nano ko na siya, na kompleto ko na lahat yan, no. Ayan po, kompleto na po siya lahat, no. Ayan. Kaya ngayon, ang gawin natin ngayon na yan, no, pandarin ko na tong sasakyan na to, no. Pandarin ko na tong makina kung okay ba siya. Ayan. At saka nalagyan ko na rin po ng langis to kasi ni-drain ko kasi yung luma kasi may halong tubig yun eh. Yung pagtanggal natin ng water pump. Ngayon nilagyan ko na po ng langis. 5.8 yung langis nito, no. Ayan po. Kaya ngayon ay pandarin ko muna itong sasakyan mga kautons. Okay. Napaandar ko na po yung sasakyan. Ayan po. Manda na po siya. Ayan. Ngayon, okay naman yung under mga kautons, no. Pinong-pino siya. Sa atin ba sa tama ang timing natin? Ayan. Ayan, okay siya mga kautons. Kaya hintayin ko lang ito mga kautons na uminit. At titignan natin kung mayroon pa bang coolant leak doon sa water pump niya. Pero sure ko wala nang coolant leak to kasi bago na po yung water pump natin ito. Pero manugurado lang tayo. Ayan po. At titignan na natin yung nilagyan natin ng silicone dito sa timing chain cover kasi silicone lang po yun, walang gasket. Hayaan natin na iinit yung makina para yun po, malalaman natin kung tatagas ba yung ano natin, yung oil. Yun po. Pero okay na ito sa mga kautons pag ano to. Pag wala na talaga siya natagas mga kautons, yun po ay pwede na natin itong i-release. Hantayin na natin to na ano, talagang iinit yung makina. Kasi pag iinit yung makina, yun po ay yun natin malalaman na kung may tagas ba talaga yung pinakakabit natin na ano, water pump, timing chain cover. Yan po. Kasi dun kasi yan magkakaroon ng ano tagas yan pag once na iinit na. Yan po. Ayan na natin yung umandar mga kautons, no. Ayan. Okay na siya. Kaya ngayon hintayin ko lang muna na init yung sasakyan. Okay. Kautons, no. Mainit na po yung makina. Yan po, wala na po siyang tumatagas dito, no. Andun po yung breathe na dun sa likod ng ano, likod ng alternator. Sa taas ng compressor, ito po yung compressor, yun po yung alternator. Yan po, wala na po siyang ano, wala na po siyang tagas, no. Ayan po, at saka wala na po siyang leaking ng oil dito. Sa atin pa, okay na yan. Ayan po. At saka ito mga kautons ay na-road test ko na rin to, no. Napatakbo ko na rin to sa labas. Yan siya. Ayan po. Ready to release na to mga kautons. Okay. Baba ko muna itong sasakyan para tingnan natin dun sa taas. Okay. So, ayan po. Okay na yung makina. Maganda yung walang palyado, no. Wala siyang ano, wala siyang kilig sa makina. Sa atin pa ay okay yung pagka-timing, no. Yan po, okay na siya. At saka na-road test ko na ito mga kautons. Okay siya, wala siyang overheat, no. Ayan po. Ayan. Yan po, tignan natin dun sa ano kung mayroon bang check engine. Okay. Ayan po mga kautons, so wala po siyang check engine. Ayan. Sa atin pa okay siya yung ano natin, yung pag-timing natin, yung paglagay natin ng timing chain. Wala siyang ano, sa atin pa ay okay siya. Okay siya lahat, wala siyang problema. Ayan po. Ayun. Ayan po, mandar na po yung pan niya. Ayan po yung pan, mandar na po. Ayan o. Ayan. Kaya ngayon mga kautons, i-release ko ito mga sasakyan. At saka magpaalam na rin ako sa inyo, no. At ngayon ay mayroon naman ako nakapakita sa inyo mga kautons na kunting kaalaman kung paano magpalit ng ano, magpalit ng water pump ng Taurus 3.5 yung makina, yung size niya. Yan po, ito po yung makina. Yan po 3.5. Yung water pump nga ay nandun sa loob ng makina, kaya kailangan natin talagang baklasin. Ayan po. At saka tanggal yung timing chain. Ayan po, napakita ko na naman sa inyo kung paano magpalit ng water pump. Ayan po mga kautons. Kaya ngayon ay
magpaalam ako sa mga kautons. Hanggang dito na lang. Thank you for watching mga kautons. Ingat kayo lahat dyan at God bless you all. Okay.